Noon pa man ay laganap na ang kasamaan sa mundo. Kaya naman ang ating mga ninuno ay nakipagtulungan sa Diyos upang bigyan sila ng kakayahan na magpagaling at sagupain ang mga masasama. Isa na rito ang pagtutulungan ng mga antingero at albularyo na naging bahagi na ng mga kwentong bayan at ating paniniwala. Magandang araw mga kalakbay at sa ating mga masugid na tagapakinig. Itago niyo lamang ako sa pangalang Bokbok. Nakatira ako ngayon sa isang baryo ng Negros. Nasa 67 taon na ako. Kasama ko ang aking mga apo sa aking 2 anak. Libangan ko ang makinig sa mga radyo ng drama. Pero noong ipinakilala sa akin ng aking mga anak ang tungkol sa YouTube, isa sa channel ni Mandalakbay ang aking paboritong tangkilikin. Kung kaya't naengganyo rin akong ipadala ang aking sariling karanasan sa channel na ito. Taong 1978, 22 taon pa lamang ako noon. Nakatira ako sa isang liblib na baryo ng Leyte. Napapalibutan ng mga punong kahoy ang aming baryo at ang mga kabahayan ay iilang distansya ang layo. Noong edad 16 ay namatay ang aking mga magulang. Isang misteryosong pangyayari ang nangyari sa kanila. Ayon sa mga haka-haka sa aming bayan, ay pinatay ang mga magulang ko ng aswang. Subalit, hindi ako naniwala noon tungkol sa bagay na yon dahil hindi ko naman nakita ang buong pangyayari. Natagpuan na lamang ang mga magulang ko sa gubat na wala ng buhay at naliligo sa kanilang sariling dugo. May mga kalmot sila sa mukha at maging sa katawan. Wala na ang kanilang puso at maging atay. Una ko noong akala ay baka may mga taong nangunguha ng mga puso ng tao at atay para ibenta nila sa mga nangangailangan. Pero naisip ko rin ang bagay na yun na napaka-imposible. Kaya unti-unti ay niniwala na akong aswang ang pumatay sa mga magulang ko. Simula nun ay humingi ako ng tulong sa albularyo kung paano ko matatagpuan ang aswang. Sinabi ng isa sa albularyo sa kabilang bayan na kailangan ko raw ng anting-anting mula sa kalabaw. Tinuruan niya ako kung paano humanap at makakuha ng anting-anting. Ngunit wala pa rin akong nakita o nahanap. Ang trabaho ko sa araw-araw ay nagtitinda ng taho sa bayan namin. Halos buong araw akong naglalakad at naglalako ng taho sa ilalim ng sikat ng araw. Minsan ay mabenta at minsan naman ay madalang. Ako na lang ang mag-isa sa buhay, kaya mas pinipili ko na igugol ang sarili ko sa paglalako ng taho kaysa magmukmok sa bahay na wala naman akong ginagawa. Mas lalo ko lang nararamdaman na nag-iisa talaga ako kapag sa bahay. Hindi ko rin maiwasan na maalala sina nanay at tatay, kung kaya't ako na lamang ang umiiwas sa mga iisiping ganoon. Umaga pa lang ay naghanda na ako upang pumunta ng bayan. Pasado 6:00 na ako nang makarating sa pwesto ng tahuan. Binati agad ako ng kasamahan kong si Fael. "Hoy! Tol! Aga mo naman! Bilisan mo na kasi mainit ang ulo ni boss eh. Kailangan daw nating makabenta ng marami ngayong araw." Pambihira. Seryoso ba yan? Ang init-init kaya. Isa pa, hindi naman natin mapipilit ang taong bumili ng taho, ano? Oo nga, kaya dapat makabenta na kaagad tayo paglabas ng pwesto. Dapat
ubos ang paninda natin. Kung hindi, wala tayong makukuhang sweldo sa kinsenas. Nako, ang hirap na nga maglako eh. Dadayain pa tayo. Ano siya, Hilo? Shh! Ang bunganga mo, tol. Baka marinig ka at mapakaalis ka pa niya rito. Di naman niya maririnig eh. Saka, di mo naman ako susumbong eh. Nagtawanan na lamang kami ni Fael. Lumabas kami ng shop, saka nagsimula na kaming maglako ng taho. Tirik na tirik ang araw at hindi ko malaman kung makakaya ko pa ba ang ganoong init. Kaya noong nakabenta ako sa halos 10 tao, ay naisipan ko munang magpahinga sa isang tabi. Sumilong ako sa isang waiting shed at doon naupo. Uminom muna ako ng tubig, saka kumuha ng isang basong taho at kumain. Habang kumakain ako ng taho, ay biglang may umupo sa aking tabi. Nang tingnan ko ito ay isang napakagandang babae ang sumalubong sa akin. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Tinanguan ko siya, saka hindi ko na siya pinansin pa. Pero makaraan ang ilang sandali, ay bigla siyang bumili sa akin ng taho at nagpakilalang Ana. Nagpakilala din ako sa kanya pabalik. Marami siyang mga tanong sa akin kung saan ako nakatira at kung ilang taon na ako. Hindi ko alam kung bakit ganon na lang siya kainterasado sa akin sa araw na yun. Pero iniisip ko na lang na baka nakikipagkaibigan lang siya, kaya hindi ko na binigyan pa yon ng mali siya. Subalit ang pagkikita naming yon ay nasundan pa ng mga sumunod na araw. Naging magkaibigan kami ni Ana. Sinabi niya sa akin na nagtatrabaho siya sa isang pabrika bilang tagahalo ng harina. Bagong salta lang din daw siya sa aming bayan, kaya hindi pa raw niya alam ang ilang lugar doon. Kaya tuwing Sabado at Linggo ay nililibot ko siya sa buong bayan. Dinala ko rin siya sa aming baryo at sa aking bahay. Napagkamalan pa kaming dalawa na magsyota ng aking mga kapitbahay. Hanggang sa lumipas ang 2 buwang magkakilala kami. Umamin siya sa akin na nagugustuhan na raw niya ako. Nabigla ako at hindi nakapagsalita sa pagtatapat niya. Pero makalipas ang ilang sandali, ay umamin na rin ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Nagusto ko rin siya. Naging magkasintahan nga kaming dalawa ni Ana. Madalas ko rin siyang iuwi sa aking bahay at minsan doon siya natutulog. Nalaman ko rin na mag-isa siya sa buhay. Mas nakilala ko pa siya ng lubos dahil sa pagsama naming dalawa na yun. Ngunit may ilang araw rin na nagkakatampuhan at nag-aaway kaming dalawa, pero inaayos din naman yun agad. Isang araw, pagkahatid ko kay Ana sa pabrika na pinagtatrabahuan niya, ay nagtinda na rin ako ng taho. Hanggang sa napadako ako sa isang eskinita at may nasaksihan akong kaguluhan. Isang bulag na matanda na mukhang sa edad 50 ang pinagtutulungan ng mga kalalakihan. Iniwan ko muna ang aking tahong dala sa isang tabi at sinigawan ang mga kalalakihan. "Hoy! Itigil na niyo yan o tatawag ako ng pulis!" Tumigil ang mga kalalakihan, saka napatingin sa akin. Tinulak ng isang lalaki ang matandang bulag, saka ako hinarap. Pinalagatok pa niya ang mga daliri at nanlalaki ang mga mata. Nginisian niya ako at tinawag ang 3 niyang kasama. Umiling ako at saka ngumiti sa kanila. Hindi ko gustong mapaaway sa mga sandaling yun, kaya umatras ako palayo sa kanilang magkakaibigan. Pinagtawanan pa nila ako at tinawag na duwag. Tiningnan ko ang matandang bulag at mataman siyang nakatayo roon habang pinapakiramdaman ang mga nangyayari. Tumawa ako ng bahagya na mas lalong nagpainis sa 4 na lalaki. Ilang sandali pa,
ay mabilis silang sumugod sa akin. Agad akong umiwas sa mga pinapakawalan nilang suntok at sipa. Mabuti na lamang at kapag wala akong ginagawa ay nag-iinsayo ako, kaya naman may alam ako sa pakikipaglaban. Mabilis kong sinangga ang suntok ng isang lalaki at malakas ko siyang sinuntok sa kanyang tagiliran. Napangiwi siya. Sinuntok ko rin ang 3 niyang kasama, siniko at saka sinipa. Sunod-sunod silang bumagsak na 4 sa lupa at umuungol dahil sa natamo nilang sakit ng katawan. Lalapitan ko pa sana sila para pagsusuntukin nang dali-dali silang tumayo. Kumaripas silang tumakbo papalayo sa akin. Tinawag ko pa sila pero hindi na sila lumingon o ni bumalik man lang. Nilapitan ko ang matanda. Saka ko tiningnan ang buo niyang katawan kung may galos ba siya o wala. Tatang, ayos lang po ba kayo? May masakit ho ba sa katawan niyo? Pasensya na kayo sa mga tarantadong yun ha. Marami ho talagang mga ganong klase dito sa bahay natin. May kasama ho ba kayo? Ay, ayos lang ako, bata. Maraming salamat sa tulong mo. Nasaan na mga lalaking yon? Umalis na ho sila. Panigurado hong hindi na nila kayo gagalawin. Saan ho ba kayo pupunta at ihatid ko na po kayo? Pupunta sana ako sa isang kainan para kumain. Nagugutom na kasi ako. Malayo pa po ang kainan, Manong. Tamang-tama at nagbebenta ho ako ng taho. Yun po muna ang kainin nyo habang papunta tayo sa kainan. Abay, tamang-tama. Paborito ko ang taho. Sakto. Ay, sandali lang, Manong ha. Kukuha lang ako ng taho para sa'yo. Iniwan ko muna ang matanda sa kanyang kinatatayuan at kinuha ko ang 2 lagayan ng taho. Pagbalik ko sa harap ng matanda ay agad ko siyang sinandukan ng taho. Binigay ko naman yun agad sa kanya. Ay, maraming salamat, bata. Ano pala ang pangalan mo? Tawagin niyo na lang akong Bokbok. Yun ang palayaw ko. Ako naman si Dano. Tawagin mo na lang akong Mang Dano. Sarap nitong taho na nilalakaw mo ha. Mabuti naman at nagustuhan yung timpla ko, Mang Dano. Nga ho pala. Ay tara na ho, ihatid pa kita sa kainan na sinasabi ninyo. Ay, hindi ba ako nakakaabala sa'yo? Kailangan mo pang maglako at maabala kita. Ayos lang ho, Mang Dano. Maubos ko rin itong ila ko mamaya. Hindi na umangal pa si Mang Dano sa akin at hinayaan na niya akong samahan siya sa kanyang pupuntahan. Nang makarating kami sa kainan na sinasabi niya, ay agad naman akong nagpaalam sa kanya. Niyaya niya pa akong kumain bilang pasasalamat daw sa pagtulong ko sa kanya. Ngunit agad akong tumanggi at lumisan. Sinabi ko sa kanya na susunod na lang at may kailangan pa akong puntahan. Hindi naman nagpumilit si Mang Dano at hinayaan na akong umalis. Pagkarating ko sa waiting shed kung saan ang lugar ng tagpuan namin ni Ana ay natanaw ko na siya na naroon. Nakakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa akin. Napakamot ako sa aking batok at ngumiti sa kanya. Tinanong niya ako kung saan ako nanggaling at bakit daw ako huling dumating sa oras na pinag-usapan namin. Sinabi ko naman sa kanya na may tinulungan akong matanda sa isang kanto na binubugbog. Hindi naman siya nagalit at nagtanong pa. Niyaya na rin niya akong kumain ng kanyang baon. Pinagsaluhan naming 2 ang kanyang baon at binigyan ko naman siya ng taho. Pagkatapos ng tagpong yun, ay hinatid ko ulit siya sa pabrika na pinagtatrabahuan niya. Malaki ang pasasalamat ko at naubos kong ilako ang taho. Malaki ang ngiti ko nang bumalik sa pwesto. Pasipol-sipol pa ako habang papalapit kay Fael na umiiling-iling. Uy, naks naman. Yabang natin ngayon ha.
Sunod-sunod ng araw na palaging ubos ang ninalak kong taho. Baka naman, manlibre ka ng merienda dyan. Libre na lang kita ng palamig doon sa kanto at puto. Alam mo naman na may pinaglalaanan ako sa mga kita ko. Bakit? Malapit na ba ang karawan ng kasintahan mo, ha? Oo, tol eh. Gusto kong sorpresahin siya. Kahit papaano may kaunting handa sa kaarawan niya. Para naman, maranasan niya rin ang ganong klaseng kaarawan. Sus, imbitado ba ako dyan? Ano pa nga ba? Kahit naman hindi kita imbitahan pupunta ka pa rin, di ba? Kapal kaya ng mukha mo. Pambihira ka talaga, tol. Siyempre, sino bang ayaw sa pagkain, ha? Ewan ko sa'yo. Sige na, bilisan mo ng pagligpit dyan at pupunta tayo rin sa putuhan. Baka magsara na. Binilisan naman ni Fael ang pagliligpit ng gamit at saka sumama sa akin. Tumungo nga kami sa putuhan at binilhan ko siya. Bumili na rin ako para sa aming dalawa ni Ana. Niyaya ko sa Fael na tumungo na kami sa waiting shed at doon na hihintayin si Ana. Pero nagpasalamat lang si Fael at iniwan na ako para umuwi. Pasado 5:00 na ng hapon na nakalabas si Ana sa pabrika. Agad kong binigay sa kanya ang puto na binili ko kanina. Naging malamig na yon, pero kinuha niya pa rin at kinain. Sinabi niya sa akin na sa bahay siya uuwi at doon matutulog. Hindi naman ako tumanggi sa kanya. Niyaya ko siyang mamalengke dahil ipagluluto ko siya ng paborito niyang nilagang baboy. Agad naman siyang pumayag sa akin at sinamahan ako sa pamimili. Wala naman akong may pipintas kay Ana. Maganda siya at mabait sa akin sa halos 1 buwan na naming relasyon. Subalit, may mga ilang bagay akong napapansin sa kanya. Ayaw niya sa bawang at asin. Biniro ko pa siya noon na baka aswang siya at bigla siyang nagalit. Pero sa pagsasama naming dalawa sa bahay, wala naman siyang ginawa sa aking masama. Buhay pa naman ako at nagigising kinabukasan, kaya hindi ko na siya pinagsususpetsahan na aswang dahil doon. Pagkatapos ng pamimili, ay sumakay kami ng tricycle at nagpahatid sa aking baryo. Nagluto agad kami pagdating sa bahay. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, ay kumain na kaming dalawa ng hapunan. Nagkwentuhan kami pagkatapos. Nakinig muna kami sa radyo bago natulog. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay bigla ko na lamang naramdaman na may kumakapa sa aking tiyan at dibdib. Napangiti pa ako sa isiping si Ana yon. Pinipilit kong alisin ang kamay niya at sinasabi sa kanyang masyado pang maaga para may mangyari sa amin. Pero hindi siya nagpapigil. Naramdaman ko na lamang ang mainit niyang hininga sa aking leeg. Dumadampi pa ang kanyang mga labi sa aking balat habang ang dalawa niyang kamay ay naglalakbay sa buo kong katawan. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata saka binuksan ang gasera sa tabi. At ganoon na lamang ang sigaw ko nang bumungad sa akin ang hubot-hubad na katawan. Kumikintab ang katawan ng nilalang habang ang buhok niya ay parang walis. Mapupula ang kanyang mga matang nanlilisik. Mahaba ang mga kuko sa kamay at ang mga ngipin niya ay matutulis. Lumundag ako sa sahig at lumayo sa nilalang. Hinanap ko pa si Ana kung nasaan siya nang narinig kong tumawa ang nilalang na nasa aking harapan. Inamin nitong siya, si Ana. At naroon daw siya para gawin akong hapunan. Hindi ko na siya hinintay na makalapit pa sa akin at salakayin ako. Mabilis akong lumabas ng silid, saka sinindihan ang mga ilaw. Tumungo ako agad sa kusina para kumuha ng asin at bawang.
Noon ko napagtanto na aswang nga si Ana. Hindi ako makapaniwala na may syota akong aswang. Kumuha ako ng punyal na nakasabit sa dingding. Bumalik ako sa sala at saka hinarap si Ana na nasa anyong aswang. Sinabi niya sa akin ng paulit-ulit na wala na raw akong magagawa pa. Hindi na raw ako makakaalis ng bahay ko at makatakas mula sa kanya. Lumundag siya papunta sa akin na kinalaki ng mga mata ko. Agad akong tumakbo, dahilan para tumama ang mukha niya sa dingding. Narinig ko ang malakas niyang daing na ikinatawa ko. Tanga! Sugod ka kasi ng sugod! Isa pa, hindi ako takot sa'yo! Ang pangit mo pala! Ang bihira! Nagkasyota ako ng aswang na pangit! Sumigaw siya ng mahina na para bang inipit ang boses niya na mas lalo ko pang itinawa. Naramdaman ko na lang na nawala ang takot ko kanina at napalitan na yon ng pagkagusto na patayin ang aswang sa harapan ko. Sige! Lumapit ka sa akin! Nang masabuyan kita nitong asin at papakain ko sa iyo itong bawang! Natigilan siya sa pagsugod sa akin at napatingin sa hawak ko. Inis na inis siyang nakatingin sa akin habang pinapalabas ang kanyang mga matatalim na ngipin. Pero hindi niya ako magawang sugurin dahil sa mga hawak kong pangontra. Maya-maya ay nakarinig ako ng pagkalabog sa labas. Binalingan ko si Ana at sinabihan siya kung nagdala siya ng mga kasama, pero agad siyang umiling. Kinuha niya ang pagkakataon na abala ako sa pagtingin sa labas. Mabilis niya akong binalibag sa sahig at tinaganan. Kakalmutin niya sana ang mukha ko nang may isang tungkod ang bigla na lamang humampas sa katawan ni Ana. Tumama ang likod ni Ana sa lupa at habol ang hininga na nakasadlak sa sahig. Napatingin ako sa taong bigla na lamang pumasok sa bahay ko. Nanlaki ang aking mga mata nang makita si Mang Dano. Napatayo ako at agad na lumapit sa kanya. Nandito ka lang palang babae ka. Matagal na kitang hinahanap. Dito ka na naman pala magkakalat ng lagim. Mang Dano? Anong ibig sabihin nito? Nakakita ka? Hindi ka bulag? Sa halip na sagutin ako ni Mang Dano, ay nilapitan niya ang aswang na si Ana. Hinablot niya ito sa buhok at binalibag sa sahig. Nang hindi pa siya nakontento, ay hinagis niya ito sa labas. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Sobrang lakas ni Mang Dano sa kabila ng katandaan nito. Idagdag pa ang pagkakakilala ko sa kanya na isa siyang bulag, pero sa mga pagkakataong ito ay nakakakita siya. Sinundan ko siya nang lumabas siya ng aking bahay. Sinugod niya si Ana saka kumapit ang aswang sa kanyang likuran. Pero agad ding nakagawa si Mang Dano na makawala mula kay Ana. Nagpambuno silang dalawa hanggang sa masaksak ni Mang Dano si Ana sa tagiliran nito. Natigilan ako sa aking kinatatayuan. Parang may piniga sa puso ko nang makitang unti-unting nagpalit ng anyong tao si Ana. Mabilis kong hinubad ang aking suot na damit at tinapal yun sa kahubaran ni Ana. Agaw niya ang kanyang hininga ng mga sandaling yun nang daluhan ko siya. Kahit sa maikling panahon ay napamahal na ako sa kanya. Pero naroon ang katotohanan na muntik na niya akong gawing hapunan kanina. Hindi siya nagsalita at nakangisi lang siya sa akin habang humuhugot ng sariling hininga. Makalipas ang ilang sandali ay binawian na siya ng buhay. Naramdaman ko ang pagtapik sa aking balikat ni Mang Dano. Bumaling ako sa kanya nang nakatayo ako.
Tulungan mo akong ilibing siya sa gubat. Tumango ako kay Mang Dano at sinunod ang utos niya. Sa mga sandaling yun ay naging bulag siya ulit. Nakapikit muli ang kanyang mga mata, samantalang kanina ay dilat na dilat yun at nakakakita siya. Hindi na muna ako nagtanong habang naghuhukay ako ng lupa at doon inilibing si Anam. Inalayan pa muna siya ng dasal ni Mang Dano bago ko tuluyang tabunan ng lupa ang katawan ni Anam. Inalalayan ko si Mang Dano pabalik ng bahay. Sa mga sandaling yun ay magulo ang isipan ko at marami akong katanungan sa kanya. Isa pa ay hindi ko matanggap na wala na si Ana. Kahit na ganoon siya ay minahal ko siya. Binigyan ko ng tubig si Mang Dano nang makarating na kaming dalawa sa bahay. Panaka-naka ang tingin na binigay ko sa kanya. Hinihintay ko siyang maunang magsalita para magpaliwanag sa akin, pero ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin. Mang Dano, akala ko ba bulag ka? Bakit ka nakakakita? Saka, bakit ho kayo ganong kalakas kanina? Bakit pinatay niyo si Ana? Bata, kalma ka lang. Ipapaliwanag ko naman sa iyo ang lahat eh. Hintayin mo muna akong makahinga. Abay, napagod din ako sa pakikipaglaban sa aswang na yun ha. Pasensya na talaga, Mang Dano. Pero naguguluhan talaga ako eh. Baka isa ka rin aswang. Abay, lintik tong tarantadong batang to ah. Hindi ako aswang. Isa lamang akong albularyo. At ang trabaho ko ay ang manggamot at tugisin ang mga aswang. Yung Anang yon, matagal ko na siyang hinahanap dahil marami na ang nabibiktima niya sa kabilang bayan. Nakita ko siya kanina at sinundan. Abay, malay kong nakilala mo pala siya. Ganun ho ba? Hindi po ba bulag kayo? Paano niyo nasundan si Ana? At paano kayo nakakakita? Dahil sa aking anting-anting, bata. Anting-anting? Antingero din ho kayo? Parang ganun na nga. Kapag albularyo ka kasi, dapat may ganun kang bagay para proteksyon sa mga masasamang nilalang, aswang at mga tao. Ang dala ko ay anting-anting mula sa kuko ng agila. Sa totoo lang po, matagal na ako naghahanap ng anting-anting, Mang Dano. Gusto ko rin kasing hanapin kung sinong pumatay sa mga magulang ko. Kaya kinakailangan ko ng anting-anting. Kung ganon, walang problema. Tutulungan kita sa paghahanap. Kung sasamahan mo ko sa pagtugis sa mga aswang. Abay, payag ho ako riyan, Mang Dano. Kinabukasan nga noon, ay sinamahan ko si Mang Dano na tumungo sa bundok. Nilibot namin ang buong kagubatan, pero wala pa raw siyang maramdaman na anting-anting. Kaya napagpasyahan namin na magpahinga muna kami saka kami magpatuloy. Habang nagpapahinga, ay nagkwento naman sa akin si Mang Dano kung paano siya napadpad sa lugar namin. Ayon sa kanya, ay hinahanap niya si Ana at ang iba pang mga aswang na gumagambala sa paligid. Isa rin daw sa misyon niya ay ang humanap ng kanyang tagapagmana ng kanyang kakayahan at anting-anting. At ikaw, Bokbok, ang nakitaan ko ng potensyal. May busilak kang puso at malasakit sa kapwa. Kaya nasisiguro kong handa kang tumulong sa mga nangangailangan. Kaya kapag dumating man ang araw, gusto kong ipamana sa iyo ang aking anting-anting. Pag-isipan niyo muna yan, Mang Dano. At baka, paano pa po sa akin ang mga pinaghirapan niyo? Hindi. Alam ko ang ginagawa ko. At nakikita ko. Alin na nga kayo, Mang Dano. Matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas eh. Inalalayan ko na si Mang Dano papasok sa silid na kanyang pansamantalang tutulugan.
Sinabi ko na silid ko yun at doon muna ako matutulog sa silid nila nanay at tatay. Tinapik naman ako sa balikat ni Mang Dano at sinabi sa akin na mahanap ko rin daw ang aswang na pumatay sa mga magulang ko. Sige na. Maaga kang matulog at maaga pa tayo bukas. Opo, Mang Dano. Maraming salamat po. Nang gabing yun ay maaga na nga akong natulog. Kinabukasan ay nagising ako sa mga malalakas na sunod-sunod na pagkatok sa aking pinto. Bumangon ako ng mabilis nang maalala ko ang sinabi sa akin kagabi ni Mang Dano. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ng matanda na nakapikit habang nakaangat ang tungkod nito sa ere. Hay! Bilisan mo rin, bata! Nararamdaman kong malapit ng mananghali. Sinabi ko naman na kagabi na maaga dapat tayo eh. Ay, pasensya na Mang Dano. Sobrang pagod ko ho siguro kahapon kaya hindi ako nakagising na maaga. O siya, bilisan mo na. Dalhin mo muna kaya ako sa sala niyo at paupuin. Hinawakan ko naman sa kamay si Mang Dano at inalalayan siyang tumungo sa sala. Ang ipinagtataka ko lang ay alam nga niya kung paano tumungo sa tinulugan kong kwarto. Tapos bigla na lang siyang nagpatulong sa akin na pumunta ng sala. Mang Dano, bulag ho ba talaga kayo? Bakit may pagkakataon na parang nakakita kayo? Dahil nga sa anting-anting kong mula sa kuko ng agila, may kakayahan akong makakita sa gabi at maging matalas ang paningin ko. Pero kapag umaga hindi siya gumagana, kaya balik ulit ako sa pagiging bulag. Pero ramdam ko pa rin ang buong paligid, kaya alam ko pa rin kung paano kumilos. Huwag ka na nga puro tanong dyan. Napakamot ako sa aking batok at saka tumango. Naliwanagan na ako sa buong pangyayari at hindi na ako magtataka. Pinaghanda ko ng tinapay at kape si Mang Dano at kumain kaming dalawa. Pagkatapos noon ay tumungo na nga kami sa bukid at naganap na ng mga hayop na pwedeng kunan ng anting-anting. Naghihintay lang ako kay Mang Dano dahil siya ang mas nakakaalam kung paano makikita ang anting-anting. Ilang araw kaming tumungo sa mga gubat at bundok para maghanap ng anting-anting. Subalit, wala pa rin kaming matagpuan ni Mang Dano. Kaya naisipan naming magdasal muna para sa susunod na araw na paghahanap namin ay baka bigyan na kami ng pagkakataon ng kalikasan. Kaya isang araw, habang naglalakad kami ni Mang Dano sa isang gubat sa bundok sa aming probinsya, nakarinig na lang kami ng malakas na hangos. Nagpalinga-linga kaming dalawa ni Mang Dano para alamin kung saan nanggaling ang malakas na hangos na yun. Kinalabit niya ako sa balikat. Inanalayan ko siya patungo sa pinanggagalingan ng hangos hanggang sa makita namin ang isang malaking kalabaw. Sa wakas, narito na ang hinahanap natin, bata. Tingnan mo ang kalabaw na yan. Ngipin niya ay malapit ng malagas. Kunin mo nang may anting-anting ka na. Paano kung bigla na lang akong sugurin ng torong kalabaw na yan, Mang Dano? Wala akong kalaban-laban dyan. Isa yan sa mga pagsubok kung karapat-dapat ka ba niyang bigyan ng anting-anting. Kaya gawin mo ang makakaya mo. Wala na akong nagawa nang bigla akong itulak ni Mang Dano papunta sa kinaroroonan ng kalabaw. Napatigil ito sa pagkain at tiningnan ako ng kalabaw sa aking mga mata. Napalunok ako ng sunod-sunod at hinanda ang aking sarili kung aatakihin niya man ako. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako ng mga sandaling yun, pero nakita ko ang mata ng kalabaw na naging kulay berde. Pagkatapos nun ay mabilis itong tumungo sa aking kinaroroonan para ako ay sunggaban.
Mabuti na lamang at naging mabilis ang aking kilos. Tumungo ako sa isang kahoy at doon nagtago. Sa mga sandaling yun, para bang may sariling pag-iisip ang kalabaw at alam niya ang kanyang ginagawa. Muli itong sumugod pero nanatili akong nakatayo at hinihintay siyang sunggaban ako ng kanyang sungay na matulis at mahaba. Bago pa ako matusok ng kanyang sungay, ay huminto na ang kalabaw at matamang nakatingin sa akin. Para bang sinusukat niya ang kakayahan at katapangan ko sa mga sandaling yun. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, ay may narinig akong isang malalim na boses. Lumingalinga ako sa paligid at huli ko nang napagtanto na ang kalabaw pala ang nagsasalita at nakikipag-usap sa akin. Nagpakilala siyang gabay ng mutya na si Abaw. Noong una ay hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Para bang nananaginip ako, pero kalaunan ay napagtanto kong posibleng mangyari ang ganoong bagay. Dahil daw sa aking katapangan at pinakitang galing kanina at nakikita niyang may busilak akong puso, ay kusa niyang ibinigay sa akin ang kanyang malapit ng mahulog ng ngipin. Baka tutulong daw yon sa akin upang sugpuin ang mga masasamang tao at mga nilalang. May kakayahan din daw yung protektahan ako mula sa mga atake ng kalaban at kanilang masamang balak. Pagkatapos noon ay nawala ang kalabaw. Ako na lamang doon ang natitira at si Mang Dano. Lumapit siya sa akin at tuwang-tuwa nang makita niyang nasa akin na ang anting-anting. Hindi ko inaasahan na gano'n na lamang kadaling ibinigay ng kalabaw ang anting-anting. Marahil ay may nakita siya sa iyo na kakaiba. Kung gano'n, magsisimula na tayong sanayin ka at ang paggamit ng anting-anting. Kaya nga ho, Mang Dano, maski ako'y nagtaka nang ibinigay niya sa akin kaagad tong kanyang ngipin. Napangiti sa akin si Mang Dano at tinapik ako muli sa aking balikat. Agad na kaming umuwi ng araw na yon at nagsimula na kaming mag-insayong dalawa. Tinuruan niya rin ako kung paano ko dadasalan ang aking anting-anting tuwing Biyernes at Miyerkules. Pinagsanay rin ako ni Mang Dano kung paano ko gagamitin ang anting-anting at kung ano ang kakayahan nito. Natuklasan namin na malakas akong sumuntok at sumipa na siyang ikinatuwa ko sa mga sandaling yun. Makalipas ang ilang linggo, ay kinausap ako ng masinsinan ni Mang Dano. Ngayong mukhang handa ka na talaga, ay isasama na kita sa mga misyon ko, Bokbok. Tugisin natin ng ilang aswang na gumagala sa ating paligid ngayon at sa buong bayan. Nang sa ganon, ay mahanap din natin ang pumatay sa mga magulang mo. Mang Dano, siyempre po, hindi ko tatanggihan ang pagkakataon na makatulong sa'yo. Pero ang iniisip ko, hindi ko alam kung sino ang pumatay sa mga magulang ko. Paano kung mali pala yung suspetsya natin? Tama ka nga. Pero hindi ba at sa paraan na pagpatay natin sa mga aswang ay parang naghihiganti ka na rin? Tumango ako sa sinabing yon ni Mang Dano. Maaaring tama nga siya sa mga sandaling yon. At naiisip ko na may katuturan din ang ginagawa naming dalawa. Kaya naman, pumayag ako sa kanyang gustong mangyari. Ang una nating pupuntahan ay ang Baryo Masinok. Nandito ang kuta ng mga aswang na siya talagang mga masasama. Dumadayo sila sa ibang bayan para humanap ng mga biktima. Sige ho, Mang Dano. Ano ho ba ang mga dapat nating paghandaan? Maganda tayo ng mga kasangkapan na siyang tatalo sa kanila. Hindi sila basta-basta na mga aswang lang.
Mga malalakas sila, kaya kinakailangan kita sa pagpunta sa kanilang teritoryo. Isang madugong labanan ito, bata. Nakahanda ka na ba? Nakahanda ako anumang oras, Mang Dano. Sabihin niyo lang sa akin ang lahat ng mga gagawin ko. Kung ganon, maghanda na tayo ngayon para bukas makapagsimula na tayo sa ating paglalakbay. Hinanda namin ni Mang Dano ang mga asin, bawang, rosaryo, kalamansi at buntot ng pagi. Nagbaon na rin kami ng mga patalim tulad ng itak at punyal na siyang maaari naming magamit pang depensa sa mga aswang. Pagkatapos nun ay tumungo kami sa harap ng altar para dasalan ang aming anting-anting upang mas lalo itong lumakas at gabayan kami sa aming pakikipagsapalaran ni Mang Dano. Nang gabing yun ay hindi ako makatulog sa kakaisip at kaba na nararamdaman. Subalit nang maalala ko ang mga mukha nila nanay at tatay na nakangiti sa akin, ang kaba na yon ay tuluyang naglaho. Kinabukasan ay maaga kaming naghanda ng mga gamit ni Mang Dano. Nilagay namin sa aming dalawang bayong ang mga kasangkapan na siyang tatalo sa mga aswang. Sinuot ko na rin sa aking leeg ang aking anting-anting mula sa kalabaw. Nang matapos na kami, ay tumungo na nga kami sa sakayan ng tricycle. Nakita pa ako ni Fael sa mga sandaling yun at nagulat nang makita akong may dalang mga gamit. Tinanong niya pa ako kung saan ako pupunta at sinabi kong magbabakasyon lang ako kasama ang aking lolo Dano. Nagulat pa siya nang malaman niyang may lolo pala ako at noon lang daw niya ito nakita. Hindi na ako sa kanya nagpaliwanag at tinaboy na siya. Sinabi ko naman sa kanya na babalik ako. Pakamot-kamot na lamang si Fael sa kanyang ulo. Ibinaba kami ng tricycle driver sa isang gubat. Ayon sa kanya, ay yun daw ang Baryo Masinok. Sinabihan niya pa kami ni Mang Dano na mag-iingat dahil daw kuta yun ng mga aswang. Nang makaalis na ang tricycle, ay bumaling ako kay Mang Dano at inalalayan siya sa paglalakad. Ang plano namin sa mga sandaling yun ay magpapanggap kaming naliligaw na dalawa. Magpapanggap na isang mahinang bulag si Mang Dano at ako naman ay ang kanyang mahinang apo. Lahat ay planado na oras na makita kami ng mga taong naroroon sa baryo. Halos kalahating oras na kami naglalakad ni Mang Dano sa gitna ng kagubatan nang sa wakas ay may nakasalubong kaming isang matandang lalaki. Mukhang kasing edad lang din ito ni Mang Dano. Huminto kami ni Mang Dano nang maramdaman namin ang pag-init bigla ng anting-anting namin. Isa yon sa indikasyon na aswang nga ang nakasalubong namin. Napatingin ako kay Mang Dano nang humigpit ang pagkakakapit niya sa aking braso. Sa mga sandaling yon, nakuha ko ang ibig niyang iparating sa akin. Tinanong kami ng matanda kung ano ang ginagawa namin doon sa gubat. Sinagot ko naman siya na naliligaw kami ng aking lolo at kinakailangan namin ng mapagpapahingahan saglit. Isang malaking ngiti ang umukit sa mukha ng matanda na siyang hindi naman nakaligtas sa aking paningin. Niyaya kami ng matandang aswang sa kanilang tahanan. Pagpasok namin sa pusod ng gubat ay sumalubong sa amin ni Mang Dano ang kabahayan na mukhang nasa halos 10 pamilya. Pinagtitinginan kami ng mga taong naroon. Puro matatanda at maging mga binata at dalaga ang naroon. Walang kahit isa man lamang na bata. Pinahinto kami ng matanda sa isang tabi at may tatawagin daw siya sa loob. Ito raw ang pinuno ng kanilang baryo roon. Nagkatinginan kami ni Mang Dano at nabasa ko sa kanyang mga mata na parang sinasabi niya sa akin na yun ang pinuno
na sinabi niya sa akin kagabi. Ilang saglit lamang ang lumipas nang lumabas ang matandang lalaki kasama ang isang lalaking mahaba ang buhok. Mataba ito at mataas. Sa postura nito ay mukhang malakas ito sa mga naroon. Magandang hapon sa inyong dalawa. Balita ko rito sa aking kabaryo na naliligaw raw kayo. Saan ba kayo pupunta? Ay, pupunta ho sana kami ng lolo ko sa baryo Manukan. Unang beses lang po kasi namin dito eh. Naliligaw na ho yata kami. Nako, naliligaw nga kayo. Baryo Masinok itong napuntahan ninyo. Ang baryo Manukan ay sa kabila pa. Dadaan muna kayo ng dalawang baryo. Hapon na at malapit ng gumabi. Bukas na lang kayo tumungo roon. Hasamahan ko kayo para hindi kayo maligaw. Nako, hindi ba kami nakakaabala sa inyo? Pagpasensya nyo na at hindi ko kayo makita. Ay, bulag ho kasi si Lolo eh. Pupunta po sana kami sa baryo Manukan para sa kapatid ko na naroon. Gusto kasing makausap siya ni Lolo. Ayos lang naman. Hindi kayo abala sa amin. Masaya nga kami at nandito kayo ngayon. May bisita man lang kami. Pumasok na muna kayo sa bahay ko. Dito muna kayo magpalipas ng gabi sa bahay. Ako nga pala si Bok. Ang pangalan naman ho ni Lolo ay Dano. Kinagagala ko kayong makilala. Ako naman si Lapar at ako ang namumuno rito sa bari namin. Ako yung kapitan. Niyaya kami ni Mang Lapar sa loob ng kanilang bahay. Hindi naman kami nagdalawang isip ni Mang Dano na sumunod sa kanya dahil yun naman talaga ang plano namin. Pinakita sa amin ni Mang Lapar ang magiging silid namin pansamantala ni Mang Dano. Nagpasalamat kami kay Mang Lapar bago siya lumabas ng silid. Sinara ko ang pinto saka ang bintana. Mabuti na lamang at sementado ang bahay ni Mang Lapar kaya hindi makikita kung ano ang gagawin namin sa loob. Bubuksan ko na sana ang aking bayong nang pigilan ako ni Mang Dano. Pinalapit niya ako sa kanya at bumulong siya sa aking tenga. Teka, huwag ka munang maglalabas ng kung ano mula sa bayong natin. Nararamdaman kong nagmamatyag silang lahat sa labas. Tumango ako kay Mang Dano ng mga sandaling yun at tinulungan ko siyang maupo sa katre. Naghintay kami ng ilang sandali bago kaming kumilos na dalawa. Naglagay ako ng kalamansi sa aking bulsa, maging asin at bawang. Ganon din si Mang Dano. Isinabit ko sa aking likuran ang buntot ng pagi at inipit ko ito sa aking bewang. Maging ang punyal ay isinukbit ko sa aking bewang. Si Mang Dano ay ganon din ang kanyang ginawa. Mas mabuti na rin na nakahanda kami mamaya kung anuman ang panganib na darating. Mas mainam nang nasa katawan namin ang mga pangontra sa aswang kaysa mamaya pa namin bubuklatin ang bayong. Itinago ko ang aking anting-anting sa ilalim ng aking damit. Mabuti na lamang at kwintas ang ginawa ko sa ngipin ng kalabaw. Nang sumapit ang kadiliman ay narinig namin ni Mang Dano na nagkakasiyahan ang mga tao sa labas. Sumilip ako sa siwang ng bintana at nakita kong naroon ang mga kabaryo ni Mang Lapar. Binilang ko ang lahat isa-isa at sa pagtatapos ng aking pagbilang ay nasa halos 30 silang lahat. Sinabi ko yun kay Mang Dano at tumango siya. Huwag kang kabahan. Mauubos natin sila. Kung hindi, ay ang ilan sa kanila talagang mas pipiliin na iligtas ang kanilang sarili. Sigurado ho talaga kayong makakaya natin sila? 30 sila, Mang Dano. 2 lang tayo. Huwag mong maliitin ang anting-anting at ang kapangyarihan ng dasal at paniniwala mo sa Diyos. Mas makapangyarihan yun, Bok.
Niyaya ako ni Mang Dano na magdasal muna kaming dalawa. Sinamahan ko naman siya. Nang patapos na kami sa pagdarasal, ay narinig namin ang katok mula sa pinto. Tumayo kami ni Mang Dano at saka ako ang nagbukas ng pinto. Sumalubong sa akin si Mang Lapar na malapad ang ngiti. Agad kong naamoy ang kakaiba sa kanya, para siyang galing sa lamay. Niyaya niya kaming kumain ng hapunan ni Mang Dano. Para hindi sila makahalata, ay pumayag ako at hinila ko na si Mang Dano. Pagkarating namin sa hapagkainan, ay naroon na ang asawa ni Mang Lapar at naglalagay ng plato sa mesa. Kayo lang hong dalawa ng asawa niyo, Mang Lapar. Nasaan po ang mga anak ninyo? At saka, bakit po nasa labas ang mga kabaryo ninyo? Dito rin ho ba sila maghahapunan? Nako, huwag mo nang pansinin. Kung kami lang dito dalawa ng asawa ko. Isa pa, nagkakatuwaan ng mga kabaryo ko sa labas. Yan na kasi nakasanayan namin araw-araw. Mukhang ang saya naman ng baryo nyo, Lapar. Abay, oo. Kaya halina kayo. Kumain na kayo. Umupo na nga kami ni Mang Dano sa mesa. Inalalayan ko muna siyang umupo bago ako. Kumuha ng kalamansi si Mang Dano sa kanyang bulsa. Sinadya niyang makita siya ni Mang Lapar at ng asawa nito. Nagkatinginan ang mag-asawang aswang at saka tumingin sa amin ni Mang Dano. Kinuha ko ang kalamansi mula sa kanya, saka pinigaan ang pagkaing nakahain sa mesa. Pasensya na ho kayo. Ito na talaga ang nakaugalian namin ni Lolo sa tuwing dadayo kami sa ibang lugar. Baka kasi aswang na ang nagpapatuloy sa amin eh. Kita ko ang pagdaan ng kaba sa mukha ni Mang Lapar at ng kanyang asawa sa mga sandaling yun. Pero ngumiti pa rin sila ng pilit sa amin. Tiningnan ko ang pagkain, saka ko yung binusisi. Wala namang kakaiba sa adobong manok na inihain ng mag-asawa. Pero nang patakan ko ng katas ng kalamansi ang dinuguan, ay ganoon na lamang ang pandalaki ng mga mata ko. Nakita ko ang isang mata ng tao at daliri. Napatayo ako sa aking kinaupuan at napatingin kina Mang Lapar at sa kanyang asawa. Kinalabit ko si Mang Dano at mabilis siyang tumayo. Sa pagkakataong yon, nakahanda na kaming dalawa sa pagsugod ng mga kasamahan ni Mang Lapar. Matagal na kitang hinahanap, Lapar. Dito ka lang pala. Ngayon na ang katapusan mo at ng mga kalahi mong aswang. Lintik na. Mga albularyo kayo. Ikaw ba ang albularyong bulag na kilala sa buong bayan ng Negros? Pambihira. Bakit hindi ko agad nahalata kanina? Hindi mo na naisip ang bagay na yun, Lapar. Dahil mas naisip mong kainin kami ngayong gabi. Pwes, hindi na mangyayari yun. Mabilis na nagpalit ng anyo si Mang Lapar at ang kanyang asawa. Mga tulad sila ng isang malaking itim na aso habang nanlilisik ang mga mapupulang mata at naglalaway. Umalulong si Mang Lapar, tinatawag ang kanyang mga kasama. Agad kaming nagdasal ni Mang Dano saka hinugot ang buntot ng pagi sa aking likuran at ang punyal. Sunod-sunod na nagsipasukan ang mga aswang sa bahay ni Mang Lapar at pinalibutan nila kami. Ang ilan ay nasa bubungan at ang ilan ay nakapalibot sa bahay. Wala kaming nagawa ni Mang Dano kundi ang makipagbuno sa mga aswang na sumusugod sa amin. Sinabuyan namin ang mga ito ng asin sa kabawang. Pinaghahampas namin ng buntot ng pagi at ang ilan naman ay pinagsasaksak namin ng punyal. Napangiwi ako nang maabot akong kalmutin ng isang aswang. Sinipa ko ito at dahil sa lakas nun ay nawalan agad siya ng buhay. Nawasak ang dingding na pinagbagsakan ng katawan niya. Halos natumba na namin ang lahat,
kaya nakalabas kami ni Mang Dano sa bahay ni Mang Lapar. Pero nakaabang naman doon sa amin ang halos 10 mga aswang. Wala na silang pakialam sa mga sandaling yon at para silang mga nauulol na gusto na lamang pumatay. Pumikit ako at nagdasal. Marami na ang mga kalmot naming natamo ni Mang Dano pero hindi pa rin kami sumuko. Ang natira na lamang ay ang 3 kasama ni Mang Lapar at ang kanyang asawa. Pinagsusuntok ko na ang 3 at si Mang Dano naman ay sinugod na si Mang Lapar at ang asawa nito. Hindi ako tumigil sa pagsuntok sa isa at sa pagsipa sa isa. Ginamit ko rin ang buntot ng latigo at ang punyal. Napatay ko ang 3. Hugot ko ang aking hininga nang binalingan ko si Mang Dano. Nakikipagbuno pa rin siya kay Mang Lapar. Tinawag ko ang asawa ni Mang Lapar at galit na galit siyang sumugod sa akin. Dinaganan niya agad ako kaya hindi ako nakabuelo. Hinawakan ko ang magkabila niyang kamay para hindi niya ako makalmot. Tinuhod ko siya sa kanyang puwet, dahilan para mapasigaw siya. Kinuha ko ang pagkakataon na yun para magkapalit kaming dalawa ng pwesto. Sinuntok ko siya sa mukha, tumalsik ang kanyang dugo at nabasag ang kanyang bungo. Nilingon ko si Mang Dano at nakita ko siyang hingal na hingal habang nakadagan kay Mang Lapar. Walang tigil niya itong pinagsusuntok. Binuhusan niya pa ng asin at bawang ang bunganga nito. Pagkatapos nun ay dinasalan niya ito ng Latin. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Napatingin ako sa ilang mga aswang na naroon. Lumuhod silang lahat at umiiyak na nagsusumamo na buhayin namin sila ni Mang Dano. Kung talagang gusto niyong buhayin namin kayo, lumuhod kayo ngayon at sundin niyo ang dasal na aking bibigkasin. Sa paraang ito, mawawala ang sumpa sa inyo, ang inyong pagkaaswang. Lumuhod silang lahat saka pumikit. Pinatingala sila ni Mang Dano sa kalangitan. Nang magsimulang magdasal si Mang Dano ay sinundan nila ito. Makaraan ang ilang sandali ay nagsumigaw silang lahat na parabang nasasaktan. Namilipit ang kanilang katawan at wari bang may gustong lumabas sa kanilang nilalang. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali ay sumuka sila ng itim na likido. Sinuka nila yung lahat bago sila nawalan lahat ng malay. Kumuha ng agwa bendita si Mang Dano sa kanyang bulsa at isinaboy niya yon sa mga walang malay na dating aswang. Nagtulungan kaming dalawa ni Mang Dano na ipasok sa loob ang halos 10 dinasalan niya kanina. Saka ang mga napatay namin na aswang ay aming nilagay sa isang bodega at sinunog. Kinabukasan ay nagising kaming dalawa ni Mang Dano dahil sa ingay sa labas. Nagkatinginan kaming dalawa at saka tiningnan kung ano ang kalagayan sa labas. Nakita namin na gumaling sa sumpa sa pagiging aswang na pinagaling ni Mang Dano kagabi ay nagkakasiyahan sa labas. Inakbayan ko si Mang Dano at napangiti dahil sa kasiyahan na aking nadarama. Simula noon ay magkasama na kaming dalawa ni Mang Dano sa pakikipaglaban sa mga masasamang aswang. Minsan din ay pinapagaling namin sila para mawala ang sumpa sa kanilang katawan. Marami na rin kaming natulungan ni Mang Dano bago siya nawala. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil marami akong mga natutunan sa kanya na hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin sa aking isipan at puso. Nawa ay may natutunan kayo sa aking karanasan at may nakuhang aral. Mag-iingat sana kayo palagi.